Mabilis na kumawala si Ella mula sa pagkakayakap ni Mike sa kanya. Umiwas siya ng tingin at mahinahon nitong tinanong. Anong ginagawa mo dito? Di ba umuwi ka na kanina? Bakit ka bumalik? Ang tanong ko ang dapat mong sagutin. Bakit ka nakahiga dito at nagpapaulan? Gusto mo bang magkasakit? Agaw ni Mike sa sasabihin niya. Wala ka nang pakialam dun. Tsaka bakit ka ba nangingialam? Inaano ba kita? Bakit sinabi ko bang puntahan mo ako dito at magpapaulan din kasama ko? Hindi naman, di ba? Piloso pong sagot niya kay Mike. Napangiwi si Mike sa naging sagot ng dalaga sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging masungit pa ito sa kabila ng pag-aalala niya. Talaga bang ganyan kayong mga babae? Sadyang masusungit pag pinapakitaan ng concern ng isang lalaki? O baka yung mga katulad mo lang ang sadyang pinaglihi sa tigre? Bakit ba ganyan ka? Napaka-hot-tempered mo. Wika ni Mike habang nakasalubong ang dalawang kilay. Oh, so ngayon ako pa ang masama dahil hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo sa kabila ng concern mo. Bakit? Sinabi ko bang maging concern ka sa akin? Kaya ko nga hindi sinabi sa'yo na dito ako matutulog dahil ayoko ng concern mo. Bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig dahil sa huli niyang sinabi. Tumalikod siya dito at akmang aalis nang magsalita ito kaagad. Ibig sabihin, plano mo nga talagang matulog dito. Ano naman sa'yo kung dito ako matutulog? Wala ka nang pakialam dun. Pabalang niyang sagot habang patuloy pa rin sa paglalakad. Wala nga akong pakialam, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang ang fiancé ko, di ba? Agad nitong sagot sa kanya. Kumunot ang noo niya sa naging sagot ng lalaki. Nilingon niya ito at inirapan. Wala namang pag-asang maging manipis yung pagmumukha mo. Masyado na kasing makapal Bakit? Pumayag na ba ako? Wala sa plano ko ang magpakasal sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi mo noon sa akin. Alam ko naman Kaya ka bumalik dito para tanungin ulit ako tungkol sa ino-offer mong kasal. Pues ito ang sagot ko. Napakalaking no. Kaya pwede lang sir, tantanan mo na ako dahil wala akong planong makihati sa yaman mo. Agad niyang tinalikuran nito at mabilis na naglakad palabas ng park. Medyo malayo na rin ang kanyang nilakad nang bigla siyang may maalala. Kumari pa siya patakbo pabalik sa kanyang maleta. Pero hindi na niya ito nakita. Umikot ang kanyang paningin sa buong paligid ng park at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niya ang kanyang maleta na hila-hila ng isang lalaki papasok ng itim na sasakyan. Mabilis niya itong hinabol. Hoy mama! Maleta ko yan! Kainis naman yan Wala naman akong pera, bakit niya paninakaw ang maleta ko? Tumakbo siya ng mabilis papunta sa sasakyan kung saan ipinasok ang kanyang maleta. Humihingal siyang kumatok sa tinted glass window nito. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang biglang magbukas ang pinto ng kotse at iniluwa ang gwapong mukha ni Mike na kampante at eleganteng nakaupo sa loob. Nakapagpalit na rin ito ng tuyong damit. Kahit simpleng white t-shirt lang ang suot nito, pero halatang hindi ito mumurahin. Nalunok niya ang sasabihin sana kanina nang mapako ang kanyang paningin sa mga matitigas na muscles nito sa braso. Parang ang sarap pa rin sa pakiramdam hanggang ngayon habang niyayakap ng mga bisig nito ang katawan niya kanina. What? Titingin ka na lang ba dyan? Naiinip na tanong ni Mike. Bigla siyang natauhan ng magsalita ito. Hoy madman! Di ba malinaw na ang usapan natin kanina? Bakit ka pa rin ba nangingialam? Akin na ang maleta ko! Pagmamatigas niya sa lalaki. Hindi mo makukuha ang maleta mo kung hindi ka sasakay. Pumasok ka na. Sabay senyas ni Mike sa kanya. Abat, sa tingin ba nito'y nagbibiro ako? Akin na kasi ang maleta ko. Parang maiiyak na siya dahil hindi pa rin binibigay ang kanyang maleta. Kaya nga sumakay ka na dito. Kung hindi ka sasakay, saan ka ngayon magbibihes? Dahil wala ka naman inuuwian. Baka mamaya pasukin ka pa ng lamig sa katawan. Mayroon akong kilala na pwede mong maupahan habang hindi ka pa nakakahanap. Malambing ang boses nitong pagpapaliwanag sa kanya. Nagliwanag naman bigla ang kanyang mga mata sa narinig. Talaga? Pero baka naman mahalang singil, wala pa akong pambayad. Pumasok ka na muna kasi. Mamaya na tayo mag-usap. Mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi ka pa ba napapagod? Alisin mo na muna yung pride mo sa katawan, okay? Bukas mo na lang ilabas ulit yan. Sabay bigay ng nakakalokong ngiti kay Ella. Napaismed siya sa sinabi nito. Kahit nagdadalawang isip ay pumasok na rin siya sa loob ng kotse. Kailangan na rin niyang magpahinga. Buong araw kasi siyang nakatayo sa pagtatrabaho sa mall. At paghahanap ng mauupahan,
Maliban doon ay kailangan niya ring magpalit ng tuyong damit dahil nararamdaman niya na pumapasok na ang lamig sa kanyang sistema at parang nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Wala na siyang lakas para makipagmatigasan pa sa lalaking ito. Nangihina na siya. Di nagtagal na nakapasok na siya. Agad din siyang nakatulog. Naawa si Mike habang tinititigan ng dalaga na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang umusad sa tabi nito at inalalaya ng ulo nito para hindi mauntog sa pagkakaalog ng sasakyan. Nagulat siya nang masagi ng kanyang kamay ang noo nito na nag-aapoy sa lagnat. Kinulong niya ang katawan nito sa kanyang bisig para mabawasan ang panginginig nito dahil sa lamig. Di nagtagal at huminto na rin ang sasakyan sa kaniyang sariling mansyon. Agad siyang bumaba at buong ingat niyang ipinangko ang dalaga na parang bagong kasal. Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok ng guest room at pinahiga doon ang dalaga. Saglit muna siyang lumabas at inutusan si Nanay Martha na palitan ang damit ng dalaga. Si Nanay Martha ang matagal na niyang katiwala sa loob ng bahay. Ito na rin ang nag-aalaga sa kanya simula nang iniwan sila ng tunay niyang ina. Kaya bigla pa itong nagulat nang malaman nitong sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdala ito ng babae sa sariling bahay. Wala pang 5 minuto ay lumabas na si Nanay Martha mula sa silid kung saan natutulog si Ella. Tapos na niyang bihisan ito ng tuyong damit. Iho, mataas ang lagnat niya. Kailangan niyang makainom ng gamot. Agad na wika ni Nanay Martha nang lumabas ito ng silid. Sige ho, Nanay Martha. Ako na po ang bahala sa kanya. Maraming salamat. Magluto na lang po kayo ng mainit na sopas para may mahigop siya sakaling magising siya mamaya. Sagot ni Mike sa matanda. Tumango na lang si Nanay Martha sa kaagad umalis. Kinuha muna ni Mike ang gamot mula sa medicine cabinet bago pumasok sa kwarto ng dalaga. Umupo siya sa gilid ng kama at tumabi kay Ella habang mahimbing itong natutulog. Sinalat niya ang noo nito. Ella, uminom ka muna ng gamot para bumaba ang lagnat mo. Malambing niyang pagkakasabi sa dalaga. Akmang tatayo na sana siya upang kumuha ng isang basong tubig, ngunit bigla siyang napatigil nang hinawakan nito ang kamay niya. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan, please. Nagdidiliryong pakiusap ni Ella sa kanya. Napatingin si Mike sa dalaga habang namumungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Nawari nakikiusap na huwag siyang umalis sa tabi nito. Don't worry, Ella. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Malambing na sagot ni Mike habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa tuwing kaharap niya ang babaeng ito ay lumalambot kaagad ang kanyang puso. Nagagawa niya ang mga bagay na kahit kailanman ay hindi niya kayang gawin sa kahit na sinong babae na nagkakagusto sa kanya. Matamang tinitigan niya ng mabuti ang animoy malaanghel nitong mukha habang natutulog. Simula sa singkit nitong mata at mahaba nitong mga pilik mata, matangos na ilong, hanggang sa bumaba ang kanyang paningin sa kulay rosas nitong labi. Tumagal ang pagkakatitig niya doon, at para bang may kung anong bagay na nag-udyok sa kanya para halikan ang mga yon. At sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan ng sarili. Dahan-dahan niyang tinawid ang pagitan ng mga labi nila ng dalaga. Buong suyo niya itong hinalikan at nagdudulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Ang simpleng halik na iyon ay mas lalong lumalim nang maramdaman niyang gumaganti rin ng dalaga sa mga halik niya. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi at nang makabawi ay matama niyang tinitigan uli ang dalaga. Mahimbing pa rin itong natutulog. Siguro akala ng dalaga ay panaginip lang itong nangyayari sa kanila. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Hinalikan niya ulit ito sa noo at saka maingat na lumabas ng silid. Kinabukasan, nagising si Ella sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Iniikot niya ang kanyang paningin at sinuri ang buong paligid. Agad niyang nakita ang maliit na mesa malapit sa kanyang higaan. Sa ibabaw nito ay may nakapatong na gamot na parang hindi pa nabubuksan at sa tabi nito ay isang maliit na palanggana na may nakababad na maliit na tuwalya sa loob. Akmang babangon na siya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Mabigat pa rin ang ulo niya. Bumalik muna siya sa pagkakahiga. Kailangan niyang makaipon ng lakas para makalabas ng kwarto at hanapin si Mike. Bakit niya ako dinala dito? Napakalaking kwarto nito at saka mukhang mamahalin. Baka hindi niya kayang bayaran ng renta dito. At saka bakit parang nakapajama siya? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Tinignan niya ang sarili sa ilalim ng kumot.
Kaagad siyang napasigaw at napabalikwas nang makitang iba na ang suot niyang damit. Bakit iba na ang damit ko? Sinong nagbihis sa akin? Oh my! Kagabi na paniginipan niyang kahalikan niya si Mike. Sobrang saya niya dahil pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Pero panaginip lang ba talaga yun? Sino ba ang nagbihis sa kanya? Puno ng kaba at pagkapahiya sa sarili ang nararamdaman niya sa kanyang mga naiisip. Nasa ganoon siyang imahinasyon nang marinig niyang may nagbukas ng pinto at iniluwa doon ang matangkad at gwapong mukha ng lalaki. Papasok sa loob ng kwarto habang pilyong nakangiti sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam ng asawa ko? Tanong nito sabay hawig ng kapirasong buhok na nakatakip sa pisngi niya. Bigla siyang nataranta sa ginawa nito. Parang agad siyang pinamulahan dahil sa kung anong mainit na enerhiya ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. At anong sabi niya? Asawa? Umangat siya ng tingin at tinitigan ng lalaki na parang nagtatanong. Mike, sinong nagpalit ng damit ko? Hindi ikaw yun, di ba? Bakas ang kaba sa mga tanong ni Ella. Bakit? Wala namang masama kung ako, di ba? Dahil magiging asawa din kita. Pangaasar nito sa kanya. Mike, ano ba? Hindi ako nagbibiro. Naiinis na inirapan niya ang binata. Okay, inaasar lang kita. Bakit ba ang dali-dali mong mapikon? Kakaumpisa ko pa lang eh. Nakangiti pa ring wika ni Mike. Pwes, wala ako sa mood para makipagbiroan sa'yo. At saka ang dami ko palang itatanong sa'yo. Kanino ba yung bahay na to? Baka ang buong sahod ko dito lang mapupunta sa upa. Diba sa... Hey, listen wife. Si Nanay Martha ang nagbihis sa'yo, okay? At saka mamaya na tayo mag-usap tungkol sa bahay na to. You need to eat first and take your medicine. Sabay lagay ng kamay nito sa noo ni Ella at pinakiramdaman kung may sinat pa ito. Medyo may sinat ka pa. Hindi ka nakainom ng gamot kaninang madaling araw. Humiga ka na muna dyan dahil hindi mo pa kaya. Padadalhan kita ng almusal kay Nanay Martha at pagkatapos inumin mo ang gamot mo. Wife, do you hear me? Speechless siya sa inasal ng lalaking nasa harapan niya. Ano ba ang nakain ito? At parang masyado naman yata itong biglang bumait. Dati tingin ito sa akin mukhang pera, tapos biglang mag-aalok ng kasal. Then ngayon kung ituring niya ako ay para akong asawa niya. Nalilitong tanong ni Ella sa sarili. Tumingala siya at inirapan ito. Hindi pa ba natatanggal yung kakapalan ng pagmumukha mo, madman? Nahihiwagaan na ako sa ugali mo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung pagsasabi ng wife o asawa sa akin. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa tuwing tinatawag mo ako ng ganyan. Feeling ko gusto kitang yakapin. Ayoko lang umasa na baka may ibang plano ka. Bulong niya sa sarili. Kung ganon, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Baby? Sweetheart? May himig ng panunodyo ang sagot ni Mike sa dalaga. Bakit ba ang hirap mong kausapin? Sinabi ko na ngang ayoko ng mga pabebeng tawag mo na yan, di ba? Wala naman tayong relasyon. Kaya tumigil ka't baka marinig ka ng mga tauhan mo at ano pang isipin nila. Saway niya sa binata. Iho, andito na ang almusal na pinahanda mo kanina. Wika ni Nanay Martha sa labas ng pinto. Ipasok niyo na lang ho dito, Nanay Martha. Agad na pumasok si Nanay Martha dala ang food tray na may lamang iba't ibang pagkain. Nanay Martha, kuhanan niyo na rin ho ako ng isa pang plate. Dito na rin ho ako kakain. Pahabol ni Mike sa matanda nang mapansing lalabas na ito. Napaawang ang labi ni Nanay Martha sa pagkarinig sa sinabi ng kanyang alaga. Bakit dito siya kakain? Di ba ayaw niyang kumakain sa kwarto? Kahit nga noong siya'y nagkasakit, pinipilit niya talaga ang bumangon para sa dining area kumain. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Natisod kaya siya? Nalilitong usal ni Nanay Martha sa sarili. Nanay Martha, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayo tulala diyan. Nagtatakang tawag ni Mike sa kanya. Wala iho. Sige, magdadala ulit ako ng plato. Sagot niya at saka nagmamadaling umalis. Hindi mo naman kailangan na kumain dito. Kaya ko pa ang sarili kong lumabas at doon kumain. Wika ni Ella habang pinipilit ang sarili na bumangon. Ngunit agad naman siyang sinaway ni Mike. No, wag ka na ngang mapilit. Hindi ka pa umiinom ng gamot at may lagnat ka pa. Halika, tulungan na kitang makaupo ng maayos. Sabay lagay ng dalawang kamay nito sa likod niya na parang niyayakap siya at inalalayan siyang makasandal sa headboard ng kama. Amoy na amoy niya ang pabango nito na naging pamilyar na sa kanya sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Nakakaadik kumbaga. Ipinilig niya ang kanyang ulo.
sa kung ano-anong imagination ng pumapasok sa kokote niya. No, it's okay. Please stop it, Mike. Ano bang ginagawa mo? Baka naman masanay ako sa ginagawa mo at hahanapin kita. Kaya itigil mo na yan. Pabiro pa niyang saway sa lalaki. Di hanapin mo. Sooner or later naman mag-aasawa din naman tayo eh. Agad namang pinatulan ni Mike ang pagbibiro niya. May katigasan din pala ng ulo itong si Mike. Sa isip niya, hindi na lang siya sumagot at tahimik na lang na inabot ang kanyang pagkain. Agad din namang sumabay si Mike sa kanya na kumain. Pagkatapos maihatid ni Nanay Martha ang set ng kubyerto sa binata. Habang kumakain sila ay naisipan niya ulit itanong dito ang tungkol sa alok nito kagabi na upa ng bahay. Siya nga pala Mike, yung alok mo kagabi na upa ng bahay, saan yun? Baka pwede akong makiusap na sa susunod na araw na lang ang bayad ko sa down payment. Seryosong tanong niya sa binata. Dito yun at ito na ang magiging kwarto mo. Don't worry sa renta, libre ito at wala kang babayaran. At saka huwag ka nang bumalik sa trabaho mo, mag-resign ka na dun. Parang naguutos nitong sagot sa kanya. Biglang nawala ng gana si Ella sa mga narinig niya mula sa lalaki. Ano? Ito na naman ba tayo, Mike? Paulit-ulit na lang? Naiirita na tanong niya. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Ang gusto ko, stop! I don't want to hear it again from you. Pigil niya sa iba pang sasabihin nito. Unang-una, wala akong plano na ipaasa sa iyo ang buhay ko. Kaya ayokong tumira dito na walang bayad. Di bale na lang. Hahanap na lang ako ng ibang mauupahan. Pangalawa, wag mo akong utusan na mag-resign sa trabaho ko dahil yun lang ang hanap buhay ko. Namumula ang mukha niya sa inis sa binata. Alright, Ella. Listen first, please. Una, hindi kita sisingilin ng upa dito dahil dito ka natitira. Pangalawa, kailangan mo nang umalis sa trabaho mo dahil mayroon akong offer na bagong trabaho sa'yo. At mas malaki ang sahod kaysa doon sa mall na pinagtatrabahuhan mo. So, okay na ba yun sa'yo? Wika ni Mike. Bigla siyang napaisip sa alok nito sa kanya. Kung sa bagay, mas kailangan niya ng malaking sahod para mabilis siyang makaipon upang pambayad sa isang private detective na siyang tutulong sa kanya upang mahanap ang tunay niyang mga magulang. Umangat siya ng tingin kay Mike. At anong klase ng trabaho naman ang inaalok mo? Makakaya ko ba yan? May himig na pagdududa sa tanong niya. Ikaw ang magiging personal secretary ko. Agad namang sagot ni Mike. Personal secretary? Di ba meron ka na nun? Baka sabihin pa nun inagawan ko siya ng trabaho. Pangontra niya sa inaalok nito. No, personal secretary ko siya pero sa labas siya ng office. At pumapasok lang siya tuwing may importanteng dokumento na kailangan kong pirmahan. Pero ikaw, sa loob ka ng office ko. Magtimpla ka ng aking kape at mag-aayos ng mga files sa loob. Mahabang paliwanag ni Mike. Oh, okay, sige. Tatanggapin ko ang offer mo basta nagtatrabaho ako ng malinis. Ayokong laging umaasa sa iba. Kakasabi niya lang nang muli itong magsalita. And one more thing, be my wife. Dadagdagan ko pa ang sahod mo bilang asawa ko. Pahabol na sabi ni Mike habang inaaral ang magiging ekspresyon ng mukha ni Ella. Sinasabi ko na nga ba may iba ka talagang plano, madman ka. Sabay pukol nito ng unan sa lalaki na halata ang pagkainis. Agad naman itong sinalo ni Mike at nilagay sa kanyang tabi. Sumilay ang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa dalaga. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Sa tingin mo nakakatawa ka? Sabay irap dito ni Ella. I know, hindi ko lang kasi mapigilan eh. Sa tuwing naaasar ka, lalo kang namumula. Dahilan para mas lalo kang naging cute. Mike, isa pa! Agad niyang saway sa binata. Pulang-pula na ang mukha niya at tenga niya sa sobrang kahihiyan, kaya naisip niyang inisin din ito. Hinding-hindi ako pakakasal sa'yo. Agad niyang sabi. Biglang napalis ang ngiti ni Mike dahil sa sinabi ni Ella. Bilisan mo na at uminom ka na ng gamot at saka magpahinga ka ulit. Bukas ka na pumasok sa opisina. Wika na lang niya. Hindi pwede. Papasok ako ngayon sa supermall. Kailangan ko makapagpaalam ng maayos at makapagpasa na rin ng resignation ko. Agad namang tutol niya sa binata. Tatawagan ko na lang ang branch manager mo at ako na ang bahalang magpaalam para sa'yo. Kailangan mong magpahinga muna sa ngayon upang makabawi ka at para maihanda mo na rin ang sarili mo sa pagpasok bukas sa kumpanya. Pangungumbinsi pa rin ito sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo pa sa lalaki.
After niyang kumain ay uminom kaagad siya ng gamot at nagpahinga. Sige, aalis muna ako. Rest well baby, okay? Sabay halik nito sa kanyang noo bago lumabas ng kanyang silid. Hanggang ngayon ay napaawang pa rin ang labi niya. Habang hinahawakan ng noo niyang kanina lang ay hinalikan ni Mike. Para siyang nalulunod sa ulap nang maramdaman niya ang mainit na halik ng lalaki. Katulad ito ng halik sa kanyang panaginip. Oh no! Huwag naman sana akong ma-fall in love sa lalaking yun. Ayokong umasa at baka masaktan lang ako. Baka ganun lang talaga siya sa mga babaeng kasama niya. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili, saka bumalik sa pagtulog. Wala nga kayang nararamdaman si Mike para sa dalaga?